have on the line News 5's reporter Camille Samonte, who reports to us now about dismissed Public Works Engineer Henry Alcantara. Camille, totoo bang nag-recant itong si Engineer Alcantara? Anong sabi ng grupo ni Alcantara? Itinanggi ng kampo ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara ang kumalat nga na balita na binawi na niya umano ang kanyang naunang testimonya sa mga pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control scam. Sa isang pahayag ng kanyang abogado, iginiit ni Attorney Emil Carlo Joven na hindi totoo at misleading ang kumakalat na balita. Hindi raw babawiin ni Alcantara ang kanyang sinumpaang salaysay lalo't mayroon na siyang Memorandum of Agreement sa DOJ bilang bahagi nga ng kanyang pagpasok sa Witness Protection Program. Nananatili ring umanong tapat at handang makipagtulungan sa DOJ si Alcantara para mapanagot ang mga sangkot sa kaso. Dagdag pa ni Attorney Joven ay dapat daw ipaubaya sa panel of prosecutors ang pagsusuri sa mga pahayag ni Alcantara at ng iba pang sangkot sa kaso alinsunod sa batas at legal na proseso. Bok kanina nagtungo nga dito sa Department of Justice itong si Alcantara pero hindi nagbigay ng paunlak ng panayam si Alcantara sa media kaugnay nga dito sa issue na ito at sabi naman ng Department of Justice ang parang naging agenda ni Alcantara kaya siya nagpunta sa DOJ ay para kaugnay ito sa kanyang application sa WPP. Okay. Camille, teka, sigit lang kagad. Walang qualifier ito, itong denial niya ng recantation, wala siyang qualify na I am not recanting but ganon, walang ganon, so, klarong walang recantation at all. Tama ba? Yes, Bok. Yan din yung sinasabi ng Department of Justice kasi wala naman din daw silang nare-receive na parang formal request na bawiin o baguhin yung affidavit na initially isinomite nga nitong ni Alcantara. At gaya nga nung sinabi rin ng kanyang abogado ay hindi daw gagawin niya ni Alcantara. And pala lang, di ba nagbalik na rin kasi siya ng pera. So parang more than 180 million na itong pera na ibinalik na. So ang sinasabi nila DOJ ay ito yung patunay nga na talagang may mga proyekto na yung flood control project mula sa DPWH na nakinabang o nagkaroon ng komisyon nga itong si Alcantara. Saka hindi na niya mare-reimburse yun eh. Sinuli niya. Sinuli na niya eh. 181 million din yun. Camille, anong balita kay Bryce? Yung kay Bryce Hernandez din ay yung kanyang abogado itinanggi nga itong balita rin na kasama rin siya doon sa nagbawi ng testimonya pero wala pa silang pahayag ukol din doon sa isa pang balita na ay nakikipag-ugnayan nga silang tatlo ang itinagay ang BGC Boys kay Vice President Sara Duterte kasi kung matatandaan ninyo kasabay yan nung kumalat yung balita na inawi na yung testimonya ay pero din kumalat sa balita na nakikipag-ugnayan di umano itong tatlo kay VP Sara nga para ma-absolve. Pero sa ngayon wala pa rin pahayag ang Office of the Vice President tungkol siyan. Pero Camille, ano ba ang source nung balitang nag-recant sila? Saan ba nang galing yun? Ito nga po, balita nga allegedly counter affidavit na di umano sinumite ni Alcantara sa Department of Justice. Kasi currently, gumugulo na yung preliminary investigation ng flood control. Kasi dito tayo mabas, hindi na kung ito nga ba ay nakaantaray na so hindi na rin validity. Okay, I'm afraid we're losing Camille. Oo. Yeah. Pero isa rin kasing pinanggalingan yan, yung abogado ni Senator Joel Villanueva. Oo. Siya na nagsasabi na nag-recant na raw. Oo. No? Camila, if you Hindi, can hear us, ang kailangan we'll call you again. linawin kasi kung, alam mo naman dito, where there's smoke, there's fire, ano? Kailangan linawin kung may nag-approach, baka may nag-approach sa kanila eh. Or pwede rin kasi Pinakita yon, eto, gawin na lang nyo, eto na lang yung affidavit mo. or pwede rin kasi Diba? Ami, kung halimbawa ako whistleblower, tapos hindi ako masyadong inaasikaso, magkakalat ako ng Oo nga. magkakalat Paramdam ka. ako ng kwan na, Yan oy, naman. magre-recant ako.
no? Para asikasuhin niyo ako. Or baka ayaw niyo akong gawing Pwede rin. state witness. Papakalat ko na magkukuhan ako. Hindi ko sinabing gano'n na nangyari dito. Parang paramdam, no? Oo, sinasabi ko lang, kung ako yung whistleblower, na parang hindi naman mangyayari na magiging whistleblower ako dahil wala naman akong ganyan karaming pera eh. Kaya ang tanong kanina kung may qualifier ba yung denial ng recantation kasi baka mamaya, it's not recantation but it's something else. Baka may ganun eh. Oo. Pero tama rin yung sabi ni Camille, dahil nagsoli ka na ng pera. Oo nga eh. How can you... Oo Paano nga mo- eh. May investment na siya eh. Hindi lang yung pera. Ibig sabihin, It's an admission. Admission yun eh. The fact May that you returned corruption, that di ba? much. Oo. Oh. It's more than 50 million pesos. Kaya nga, pan yun. Non-bailable yun. Diba? Non-bailable yun. At sa'yo mismo nang galing yung pagsoli. Medyo mahirap-hirap na ngayon. Diba? Ang solusyon lang Illegal dyan, acrobatics yun. solusyon lang dyan, maging state witness ka. Actually, the next question would be, yun nga eh, kasi that's why he went to the DOJ daw to talk about yung application niya for the Witness Protection Program. Ayan, Camille, sorry, naputol tayo kasi medyo chopping yung linya mo kanina eh. Sabi ko nga, ang agenda nila ngayon ay sa DOJ para yung pag-usapin kanyang application sa Witness Protection Program. May balita na ba doon? Dahil yan daw ang pinagmulan, di umano, ng problema kung bakit kumalat yung chismis na baka mag-recant siya dahil daw may problema sa application. Doc, according to Attorney Polo Martinez, at this time, ang status pa rin kasi ni Alcantara ay provisionally admitted. Kumbaga, pag sinasabi kasi yon, binibigyan pa rin ng protection. Pero as to kino-consider pa rin ba si Alcantara bilang state witness ay wala pang sagot ang Department of Justice ukol dyan. Kasi itong, kung matatandaan natin, Bok, no, silang tatlo, itong sina Alcantara, Bryce at JP Mendoza, initially sila yung nag-a-apply nga for the WPP, kaya nga panay yung kanilang pagpunta dito sa Department of Justice. Pero at one point, yung kina Bryce at kina JP Mendoza ay hindi na raw sila for evaluation. Kumbaga, they're not pursuing na maging part noon. Pero itong kay Alcantara sa ngayon ay provisionally admitted pa rin siya. Pero yun nga, hindi pa tayo tiyak kung kinukonsidera pa rin siya bilang state witness. Si Bryce and JP are not pursuing anymore their applications for Witness Protection Program. Is that on their part or is that on the part of the DOJ? I mean, has the DOJ already decided not to put them even provisionally under WPP? Itong si Bryce at si JP? Kung maalala, if I remember correctly, nagkaroon kasi kami ng press conference noon kay Secretary Vida at sinabi nga niya na yung abogado mismo nito nila Bryce Hernandez na yung nag-express nga na hindi na nila yan ipopursue na maging state witness. Gayunpaman, patuloy pa rin yung cooperation ni Bryce at JP Mendoza sa Department of Justice. At isa nga doon sa naging kooperasyon ni Bryce Hernandez ay yung pagbabalik nga rin niya ng mga sasakyan sa gobyerno. Okay, yung tanong kanina ni Ronald, yung una kasing lumabas na... yung pinagmula na, no? Oo. Kasi yun nga, initially kasi may mga lumabas na balita na may counter affidavit na ipinakita, pero yun nga, Bok, hindi kasi natin ma-verify kung ito ba ay notarized. Yeah. And then at one point, nagkaroon din kasi ng isang pahayag itong si Attorney Esguera, yung abogado ni Senator Joel Villanueva, na ang pinupukol niya kasi ay allegedly itong si Alcantara ay nakailang ulit daw na pag-submit or pagbago-bago ng, kumbaga there's inconsistencies doon sa kanyang affidavit. Dahil ang di ba si Alcantara ang isa sa mga nagsabi nga na nagbigay di umano nag-deliver ng pera kay Senator Joel Villanueva, pero nung sa affidavit daw ay hindi na daw yun naisama. Kumbaga sa Senado niya lang yun sinabi, pero doon sa affidavit allegedly ay hindi na naisama. So yun yung sinasabi ni Attorney Esguera na may inconsistencies. But as to the recantation, Bok, hindi kasi natin kung pwede masasabi hanggat hindi natin hawak yung pinakakopya na talagang yung sinumpaang salaysay nila. Ibig sabihin yung notarize yun. But again, yun nga, dahil nga sa confidentiality ng proceedings, ay nasa DOJ at panel prosecutors lang ang may hawak niyan.
Pero siyempre, dahil abogado ka ng isang senador, Senator Joel Villanueva in that case, ay gusto mong i-obfuscate yung issue. Gusto mong guluhin. No? Kaya hindi siya credible na source. Unless may prima facie na impormasyon na talagang nag-recant. Pero ang tagal niya na, halos 1 linggo yan, Camille. Di ba, 1 linggo kumalat yan na may recantation. At ang source lang talaga na tao ay si Attorney Esguerra. Yun nga, Ronald, no, ang kasabi nga ng Department of Justice, wala silang natatanggap at parang nga kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tingin nila ay parang ingay nga lamang ito, parang manggulo. Kaya nga sa side ng Ombudsman at ng Department of Justice ay ayaw na nga nilang magkomento masyado dito nga sa gumugulong na preliminary investigation. Pero nalinaw ba, Camille, kung may nag-approach nga dyan sa mga yan? Kasi mukhang yun ang takbo ng istoryang yan eh. Merong nag-offer sa kanila, mag-recant kayo, ganito-ganito. Ano Malinaw po, ba yun hindi natin masabi. na walang Hindi natin nag-approach? masabi kasi itong si Alcantara ay naka-detain pa rin, nasa ano pa rin siya, nasa Senate pa rin siya. So, ang usual kasi na nangyayari pag dumarating sila dito sa Department of Justice, kasama nila mismo yung usaan ng Senate, no? So talagang bantay sarado sila. As to their condition naman, kapag nandun sila sa parang detention facility sa Senado, alam ko rin may rules din ang Senado kung sino lang din yung kung pwedeng makabisita sa kanila, which is I assume yung kanilang legal counsel para nga pag-usapan itong mga preliminary investigation na dinadaluhan nila. So, hindi natin masabi kung meron ba sa kampo ng mga DVP Sara or kung sino mga other personalities na nakikipag-usap sa kanila or maybe through their lawyers. So, hindi talaga natin yan masabi at this point. Okay. Camille, last na lang from me. Medyo nag-choppy kasi kanina when you were talking about Bryce Hernandez. Apparently, if I got it right, tinatanggi rin na meron siyang recantation. Did I get that right? I'm asking that to be certain kasi among them, ayun nga, sabi mo nga, si Bryce at si JP are no longer pursuing their application for witness protection, if I got you right. So, kung ganun ang kaso nila, baka sila mas likely na mag-recant, if at all. So, can you qualify that again? Ano ulit ang sabi ng panig ni Bryce and company about recantation? Maiksi lang yung yung text message sa atin nung kanyang abogado. At yun lang, denial lang talaga na hindi raw totoo nga yung mga kumakalat na balita na may recantation. Pero may assurance din. Oo, pero may assurance pa rin kasi yung lawyer na they're still continuing na pakikipag-cooperate nga with the Department of Justice. Hindi ko lang sigurado po kung meron din bang kung may na-reach din bang memorandum of agreement itong sina Bryce at JP Mendoza kasi so far yung mga may mga commitment or yung mga nagbalik sa ng pera, sila yung mayroon talagang kasunduan na kasulatan talaga with the Department of Justice. Ito yung MOA, no? Okay. Okay. Bok, gusto ko lang i-clarify yung nasabi ko kanina sa aking report, Okay. no, na yung kaugnay doon sa WPP application nitong ni Bryce Hernandez. Kasi nakausap ko ulit yung kanyang abogado and kinarify niya na patuloy pa rin naman yung kanyang application for WPP. It's just that hindi naman sila ini-insist na mag-grant nga as a state witness status. Okay. Pero gayon pa man, hinihintay pa rin nila yung magiging tugon ng Department of Justice tungkol dito. Kasi at this point, Bok, ang klaro lang talaga na may memorandum of agreement na naka-reach ng ganong kasunduan ay si Henry Alcantara at itong si dating DPWH Undersecretary Bernardo. So sila pa lang yung klaro na mula sa DOJ na sinasabi na meron na silang memorandum of agreement. As to Bryce Hernandez and JP Mendoza, ay naghihintay pa rin sila kung anong action or yung pwedeng mapagkasunduan dito nga sa kanilang status. But sabi ni attorney ay
ongoing pa rin yung kanilang application. Camille, anong status dun sa alleged ledger na dapat isusuko ni Bryce kay Senator Ping Lacson? Ano na nangyari doon? Wala na kami nakuhang balita eh. Diba? Yung pinakawalan alam siya? mo, matagal na rin nating hinihingi yung update tungkol dyan. In fact, bago pa mailipat sa Ombudsman, itong si dating Secretary Boying Remulla, kasi supposedly, itong mga ledger din at yung mga computer ay nirequest, if I remember correctly, nag-request din ang DOJ na ma-forensic examination nga itong mga to. But again, hindi na tayo nakakuha ng update tungkol dyan dahil nga naging maingat na itong Department of Justice sa pagbibigay impormasyon sa paggulo nga nitong preliminary investigation. Kasi, Ronald, alam mo parang more than 10 cases na yata, more than 7 or 10 cases na yung nakabinbin dito sa Department of Justice kaugnay dyan sa flood control scandal. And yung ilang kaso dyan ay same respondents, no, kasama sina Alcantara, sina Bryce, sina Yusek Bernardo, at itong sina JP Mendoza. Pero magkakaibang proyekto yan. So, yung iba ay waiting na for resolution, yung iba ay kakasimula pa lang, kaka-receive lang ng kanilang counter affidavit. So, medyo marami pa tayong hihintayin, no, para talaga malaman kung ano yung magiging status nila. Sige, paki-follow up na lang, Camille, Camille. sinabi ba nung abogado kung pinatawag na sila ng Blue Ribbon? Kasi sabi ng mga senador gusto daw nilang maklaro yung mga recantation na yan Yes, Ami, ang alam ko ay sigurado namang haharap itong sina Bryce dito sa pagdinig dahil nga doon pa rin naman sila nakastay, ano. Sigurado naman daw na dadalo dyan. And in fact, on this Thursday, bago yung hearing, magkakaroon din ng I think magkakaroon din ng another setting or preliminary investigation in one of the flood control cases sa Department of Justice. So, hopefully, we could get an update dun sa mga iba pang issues. Okay. Camille, if I understand you correctly, sinasabi mo, they are still interested in becoming, in joining the Witness Protection Program, but they're not necessarily aiming to be state witness. Tama ba yun? And how does one qualify that? Or how does one explain that? Anong kaibahan ng dalawa? Kasi, Bok, di ba kapag usually ang state witness for a certain case, usually ang nangyayari dyan ay parang naaabsuelto ka. Pero kasi nga dahil dito sa mga sa kaso na ito, like for example, itong mga respondents sila ay iba-ibang kaso yan. So wala ring assurance yan na pwedeng state witness siya for this project, for this specific case, but it doesn't mean na absuelto na sila doon sa iba pang kaso na sila ay respondent din. Kumbaga ganun yung mangyayari. Kaya nga ang ngayon patuloy pa rin na naghihintay at kaya nga ang sinasabi nga ni attorney ay kaya nakikita raw patuloy na nagpupunta nga sina Bryce na sa Department of Justice to show their cooperation. And yes, cooperation, and dahil nga naghihintay din sila kung ano yung pwedeng mangyari sa kanilang status. Camille, si Bryce ba ay nagbigay din ng loot katulad ni Nag-surrender. Katulad ni Alcantara or may planong magbigay katulad ni Yusek Bernardo? Ano bang status ng mga pinakinabangang yaman ni Bryce Hernandez? No? Ronald, kasi itong si Bryce Hernandez, siya yung unang nagbalik ng mga sasakyan nung sa ICI pa yan. Ngayon, ang ICI, ang ginawa nila ay parang pina-assess pa yata yung worth ng mga nung halaga ng bawat sasakyan na kanilang ibinalik nga sa gobyerno. Pero as to the cash, wala pang ganun eh. Si Alcantara lang talaga itong may talagang bulto-bultong pera na dinala sa Department of Justice. In fact, may kulang pa yan kasi initially 300 daw yung commitment. And then si dating Yusek Bernardo naman, may commitment din, I think around 7 million pesos. Pero hindi pa raw nga maibalik ng cash yan dahil nga naka-freeze na yung kanyang mga account. Okay. So Maraming kami lang, salamat. gusto lang nila talaga protection. Protection lang.
Mhm. Actually, the WPP only affords you or gives you protection. Protection lang. It does not automatically give you Immunity. Oo. There's a Oo. difference eh. They Okay ba can yun? overlap, but they're not Kaya nga. automatic. At saka Kaya yung, nga, protection lang yung hinihingi ngayon. saka yung state witness ay wala ka na isosole. Mhm. Oo. Talagang Oo, full, yan, iba yun. Kaya pan kailangan full ng court immunity. approval. Full immunity yon from suit Oo. at saka yung pagbawi ng iyong ninakaw. Okay. Oo. Hindi yan Magkano- in-approve kay Napoles dahil nga, kaparehong sinasabi ni Camille. Principal. Napakaraming kaso. Principal. Hindi rin inapprove Oo, yan kay Diskaya. Napakaraming kaso eh. Hindi rin inapprove kay Diskaya yan. Okay. Maraming salamat kay Camille Samonte.